Maraming beses man tayong makaranas ng pagkatalo sa buhay, kabiguan at kawalan sa buhay. Isang bagay ang siguradong tagumpay tayo, at yan ay sa pag-ibig ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Wala pang sino mang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay triumph. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media. Para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. At gusto ko pong magpasalamat muli sa lahat po ng mga subscribers ng Word of the Day dahil po sa inyong tulong at suporta ay naitataguyod natin ang ating online ministry, ang ating media evangelizations. At sa lahat ng mga tumutulong sa iba't ibang pamamaraan, maraming salamat po. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang Exaltation of the Cross o Triumph of the Cross. Siguro sa buhay po natin, marami na tayong kabiguan na pinagdaanan. Marami na tayong mga hirap, marami na tayong pagkatalo, marami na tayong mga, kumbaga masasabi nating frustrations, no, sa buhay. Dahil gano'n naman yung realidad ng buhay. Hindi lahat ng gusto natin, nakukuha natin. Hindi lahat ng mga pangarap natin, nararating natin. Bahagi ang pagkabigo. At minsan yung pagkabigo, doon tayo natututo. Yung mga hirap, yung mga pagsubok, yung mga kawalan at kabiguan sa buhay, doon tayo lumalago bilang tao. Kaya nga, napakahalaga ng ating pagdiriwang ngayon dahil kung ating titingnan, sabi nga ni San Pablo, yung mensahe ng krus para sa mga taong makamundo ay isang kahangalan. Pero para sa Diyos, ito'y karunungan ng Diyos. It is the wisdom of God. The cross is the wisdom of God, no? Kaya huwag tayong matakot sa krus. Huwag tayong matakot bilang mga Katoliko. Huwag matakot mag-sign of the cross. Dahil ang sign of the cross is a sign of God's wisdom. If the cross is God's wisdom, then the sign of the cross is also the sign of God's wisdom na gusto nating lumago sa karunungan ng Diyos. At ang karunungan yon ay makikita natin sa krus. Kaya nga ngayong araw na ito, we celebrate triumph of the cross. Yung krus na hindi tinanggihan ni Jesus, yung krus na hindi tinakbuhan, tinakasan ni Jesus, kundi krus na niyakap ni Jesus. At sa krus na yon, kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya nga dito sa ating gospel, sinasabi ng ating ibanghilista, no? Dito sa ating ibanghelyo ngayong araw na ito, sabi niya, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that those who believe in Him may not die, but may have eternal life." Naparito si Jesus,
hindi para parusahan tayo, kundi naparito si Jesus upang tubusin tayo, upang iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Salvation is the consequence of God's immense love for us. Hindi dahil nagkasala tayo kaya minahal tayo, no? Hindi dahil nagkasala tayo kaya tinubos tayo. Higit sa lahat, naparito si Jesus. Hindi dahil sa ating kasalanan, kundi dahil sa kanyang pag-ibig. Hindi primary reason ng Diyos ba't siya nagkatawang tao yung ating kasalanan. The primary reason bakit ang Diyos ay nagkatawang tao ay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Kaya nga mga kapatid, no, napakahalaga na maunawaan natin na sa kabila ng ating mga kabiguan, sa kabila ng ating kawalan, ng mga hirap na pinagdaanan, there is always hope. At yung hope na yon, yung pag-asa na yon will not disappoint us because it is the hope in the love of God for us. Kaya nga si Pope Francis nag-declare ng Jubilee of Hope at pinamagatan niya yung kanyang bull of indiction na nagpapaunawa sa atin at nagpapakilala ng pagbubukas ng Jubilee of Hope, no, next year. At ang pamagat ng dokumentong ito ay hope that never disappoints. No? Itong pag-asang ito ay hindi tayo bibiguin. Itong pag-asang ito, hindi tayo bibiguin. Marami na sigurong nagpaasa sa atin sa buhay, umaasa tayo na bibigo. Umaasa na bibigo. Umaasa na naman, mabibigo pa rin. Lalo na tuwing kampanyahan, tuwing eleksyon, ang daming nabibigo pagkatapos. Pero mga kapatid, marami man tayo mga kabiguan sa buhay na pinagdaanan. There is one hope that will never disappoint us. And this hope is rooted in the love of God. Kaya nga ngayong araw na ito, ang pinagdiriwang natin is not the frustration of the cross. It's not the foolishness of the cross. Ang pinagdiriwang natin ay triumph of the cross. Because the cross is the wisdom of God. At yung wisdom na yon ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin na nagbibigay sa atin ng siguradong pag-asa. At itong pag-asang ito hindi tayo bibiguin. Itong pag-asang ito, dadalhin tayo sa kaganapan ng buhay, sa buhay na walang hanggan. Dahil nakaugat ito sa totoo, sa matibay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, it's okay not to be okay. Dahil ang pag-ibig ng Diyos nandyan palagi kahit hindi tayo okay, hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos. Kahit tayo may mga kapalpakan sa buhay, kahit tayo maraming kasalanan sa buhay, basta kakapit at huwag bibitaw sa pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay siguradong pinagmumulan ng ating pag-asa na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay, anuman ang sitwasyon mo sa buhay, kakapit sa pag-ibig ng Diyos dahil ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa at di hamak na mas malaki sa kung anuman ang pinagdaraanan mo sa buhay. Huwag mong kakalimutan yan. The Lord will not disappoint you because His love is true and strong. At yan ang magbibigay pag-asa. Nagtagumpay na ang Diyos. Nagtagumpay na ang pag-ibig ni Jesus sa ating lahat. At yan ay ipinakita niya sa krus. Yang krus na yan ay parang tropeyo na patunay na nagtagumpay na siya. Mahal ka niya sa kabila ng lahat. Kaya huwag kang bibitaw sa kanyang pag-ibig anuman ang mangyari. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong wagas na pag-ibig. Salamat sa pagbibigay mo ng iyong anak para sa amin upang iligtas kami at higit sa lahat upang ipadama sa amin ang iyong wagas na pagmamahal at pag-ibig sa kabila ng lahat, sa kabila ng aming paulit-ulit na pagkakasala. Naririyan ka at nagmamahal sa amin. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.